Tila wala nang makakapigil pa sa grupo ni Evangelist Will de Almeda sa pagpunta nito sa kuta ng Abu Sayyaf sa Sulu. Sa ulat ni Mandy Francisco, layunin umano ng grupo na ipagdasal ang mga bihag at kumbinsihin ang mga rebelde na palayain na ang mga ito. Taong 2000, ikinagulat ng mundo ang pag-akyat ni Evangelista Will D. E. Almeda kasama ang 12 prayer warriors sa bundok ng Talipaw, Sulu sa timog na bahagi ng Pilipinas. Layunin ng grupo na iligtas ang mga turistang binihag ng pinaka-notorious na bandidong Muslim, ang Abu Sayyaf Group o ASG. Ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Mula dive resort sa isla ng Sipadan, Malaysia, dinakip ng 6 na armadong lalaki ang 21 bihag patungo sa Sulu upang gawing hostage. Tinawag din itong Sipadan Kidnappings of 2000. Kabilang sa mga binihag ang 9 na Malaysian, 3 German, 2 Pilipino, 2 Finn, 2 French, 2 South African at 1 Lebanese. Nag-issue ang Abu Sayyaf ng mga ransom o pantubos upang palayain ng mga bilanggo. Kabilang dito ang pagpapalaya kay Ramzi Youssef, isa sa mga nasa likod ng 1993 World Trade Center bombing, pagbibigay ng mahigit $2 milyong at ang pag-atras ng mga tropa ng gobyerno sa paligid ng Hulu kung saan nagaganap ang hostage crisis. Sa kabila ng panganib, nagtungo pa rin ang grupo ni na Evangelista Almeda sa kampo ng Abu Sayyaf sa Talipaw, Sulu. Kahit hindi kami papayagan, talagang punta talaga kami. Dahil yun po kasing mission namin. Ang dala namin pag-ibig, so hindi po kami natakot. Sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin, nagtagumpay silang mahikayat ang mga terorista. At kalaunay, napalaya rin ang mga bihag ng paisa-isa at grupo-grupo. Ngunit nagdeklara ng military assault ang gobyerno para tuluyan ang tapusin ng ASG. We just want to ask an appeal to President Strider to please stop this military assault in Sulu because our father and the rest of the prayer warriors are all there and their lives are in danger right now. So please, beloved President, please Lord, may the Lord touch your heart to please stop any assault you're doing right now. Buo po ang aking paniniwala. This situation cannot last 1 minute longer. Enough is enough. Dahil sa mga pagbomba, pagpapasabog gamit ang mga kanyon at pagpapaulan ng mga machine gun bullet sa lugar, ang kampo ng mga bandido tuluyan ng naging no man's land. Kasunod dito, agad na kumalat ang balita na pinatay na ng mga terorista ang evangelista at ang mga prayer warrior dahil sa opensiba ng militar. Sa oras ng aming paglalakbay, lamig sa magdamag, init ng araw, sakit ng katawan, aming ramdam. Ngunit noong October 2, 2000, matapos ang mahigit 2 linggong bombing operation, ang evangelista na si Will D. E. Almeda kasama ang 12 prayer warriors ay ligtas na nakalabas mula sa Talipaw. Kahit anong takbo mo, airstrike po, sa taas ang bomba. Kahit anong pagligtas mo sa sarili mo, sa 12 sila na tumatakbo. Sa napakaraming mga Muslim brothers natin na kasama nila, iniligtas sila ng ating mahal na Panginoon.
Dahil sa tagumpay na ito, tuwing Oktubre, ipinagdiriwang ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ang Talipaw Peace Mission bilang pag-alaala sa kadakilaan ng mahal na Panginoong Hesus na kung hindi dahil sa Kanya, hindi magiging matagumpay ang naturang misyon. Sa lahat ng mga kapatiran natin sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Australia, Hawaii, dako ng Canada, sa dako ng Saudi Arabia, sa dako ng London Star Marina, sampu ng lahat ng mga nanduroon na naghanap buhay, mga simen na mga kapatiran, na wala nang tigil sa katanong at kasasabi, dumating na ba sila, mahal na pastor? Hindi nila sinabi, darating pa ba sila, mahal na pastor? Dumating na ba sila, mahal na pastor? Yan ang pananampalataya! Ano ang pananampalataya? Hindi mo pa nakikita, inaasahan mo na. Hindi mo pa hinahawakan, nagpapasalamat ka na. Hindi mo pa natanggap, sinasabi mo na, thank you, Lord. Yan ang pananampalataya.